Andito tayo ngayon sa June Journey to Life, blogspot.com. Ang titingnan natin ngayon ay ang botohan at ang pagbibigay ng bribe, pati na ang kahirapan sa Pilipinas. Nung maliit pa ako, nakita ko kung paano magkaroon ng vote buying kapag may eleksyon sa Pilipinas. Kasi ang mga kamag-anak namin nakakatanggap ng mga isang sakong bigas, pera, at iba pa. At ngayong nakikita ko na andito pa din ito, makalipas ang maraming taon, merong nagbibigay ng bigas at ngayon meron ng prepaid phone card at pera na katulad din noon. So sabi ng ni De Villa dito sa news tungkol dito sa vote buying sa barangay polls, kahit na daw walang nakikitang pagbibigay ng pera, ang ibang paraan ng bribery katulad ng pagbibigay ng candy, pagkain at load ng ilang politiko ay andito pa din. So, ang akin naman palagay dito ay ito ay may relasyon sa kahirapan sa Pilipinas. Pero ang tanong ko, dahil ito lang ang isa ito sa mga konti na pinagpipilian ng mga Pilipino na kung saan sila ahon sa kahirapan sa panandalian. So, ang tanong ko, meron pa bang ibang paraan na magkakaroon ang mga mahihirap ng pera na hindi tayo gagamit ng self-dishonesty at saka hindi tayo magiging corrupt? Kailangang tingnan natin kung paano ang mga mahihirap ay magkakaroon ng pera. Hindi lang tuwing eleksyon, kundi buwan-buwan. At tingnan natin kung paano sila magkakaroon ng living income na guaranteed ang kanilang pagkabuhay magmula kapanganakan hanggang pagkamatayan. Kailangan nila ng pera para mabili nila ang basic na kailangan nila para sila mabuhay, katulad ng pagkain, ng sabon, ng mga tubig, elektrisidad, transportasyon at iba pa. Kung bibigyan sila kunyari ng 30,000 pesos every month, paano ito makakaapekto sa buhay ng mga mahihirap?
malaki ang pagbabagong makikita natin. At siguro kung tayo ang mahirap, hindi na tayo tatanggap ng boto. At iboboto natin ang politician na talagang aasiste para magkaroon ang lahat ng buhay na may dignidad. So, yun ang gagawin ko kung ako ang politician. Mag-i-sponsor ako ng bill na kailangan talaga para maasistihan natin ang mga mahihirap, na magkaroon sila ng buwan-buwan ng pera. At titingnan ko kung paano ito magiging posible, katulad ng maaaring pagbibigay ng dividendo sa mga mahihirap galing sa sabihin natin sa korporasyon ng gobyerno katulad ng NAWASA o MWSS pala. So, walang tumitingin dito sa ganitong mga bagay-bagay dahil nakatuon ang lahat sa sino ang korap, sino ang hindi. Pero hindi kasi natin mababago ang mga nangyayari sa pamamagitan ng pagturo ng ating mga magturuan tayo kung sino ang dapat i-blame. Kailangan pagsamasamahin natin ang ating lakas at tingnan natin kung paano tayong lahat, hindi lang ang iba, hindi lang ang ating pamilya, ang ating grupo, kundi lahat ng tao ay magkaroon ng basic income, buwan-buwan, living income, garantisado na dadating. So, pag dumating ang mga anak natin dito sa mundo, meron silang nakahanda na pera para sila mabuhay. Hindi maganda yun. So, makikita natin dito ang Equal Life Foundation Bill of Rights. Number 1, an equal economic right that ensures that all financial needs are accessible and available to ensure that the fundamental requirements of a healthy and fulfilling life can be realized and manifested. Ang equal economic right na nagtatalaga na ang lahat ng pampinansyal na pangangailangan ng lahat ay ma-access at magagamit upang matiyak na ang pangunahing pangangailangan ng lahat upang magkaroon ng malusog na katawan at kontentong buhay ay pwedeng ma-realize at pwedeng masaksihan ang kaganapan nito sa mundo. So, mag-subscribe kayo sa video dahil marami pang darating na mga video na katulad nito. Maraming salamat.